Ano nga ba ang ESF? Hello mga kabibs! Hello mga kapigi! Welcome back to my channel! For today's video mga kapigi, ang aking topic ngayon is about ESF. Siguro hindi na bago sa ating pandinig no, ang ESF kasi meron ng first case na na-discover sa Philippines last 2019 pa. Dito sa amin sa part of Cebu mga kapigi, meron na ring cases sa ESF. Laman ng mga balita at usap-usapan ngayon dito sa amin ang tungkol sa ESF. Hindi ko maiwasang matakot sa ESF mga kapigi. At sa mga ibang nagbababoyan dyan, hindi natin maiwasang matakot sa ESF kasi nga hindi biro ang puhunan na nilaan natin sa ating pagbababoyan. So ngayon mga kapigi, meron akong na-encounter na mga frequently asked question na aking sasagutin. Tulad ng But before I proceed mga kapigi, sa hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. At sana naman, panoorin nyo ng buo ang aking videos. At mga kapigi, sana may matutunan kayo sa aking video tungkol sa ESF at kung paano ito iwasan. So ngayon mga kapigi, aking sasagutin ang mga frequently asked question based on my research. Kasi hindi naman ako vet, isa lang akong ordinaryong hog raiser or nag-alaga ng baboy. So, ang unang question na aking sasagutin is, kung ano nga ba ang ESF? Ang ESF or African Swine Fever ay isang nakakahawang hemorrhagic disease sa mga baboy. Ito ay sanhi ng uri na sakit na nakuha sa baboy. Ang ESF mga kapigi ay na unang na-discover sa bansa ng Kenya. Lubha itong nakakahawa at nakakamatay sa ating mga alagang baboy. Ang number 2 nga question is, nakakahawa ba ito sa tao? Ang sagot ay hindi. Hindi ito nakakahawa sa tao, ngunit ang kagamitan ng tao ay maaring maging sanhi sa pagkahawa sa mga alagang baboy. Ang number 3 nga question is, ano nga ba ang mga simptoma ng may ESF? Ang mga simptoma ng ESF is may lagnat at namumula ang mga mata. May reddish color sa iba't ibang parte ng katawan. Naglalaway at ayaw kumain. Walang gana. Pangingitim o kulay asul na pasa sa nguso, paa, binti at tainga. Paglabas ng mga likido sa mata at ilong. Biglaan o sunod-sunod na pagkamatay ng ating mga alagang baboy. Yan ang mga simptomas ng ESF mga kapigi. So, proceed na tayo sa number 4 na question. Meron ba itong lunas? Ang sagot ay wala. Wala pang mabisang lunas o epektibong bakuna na na-discover sa virus na ESF. 5. So, ano nga ba ang dapat gawin upang maiwasan ang ESF? Laging sundin ang mga alituntunin ng biosecurity. Huwag magpakain ng kaning baboy o swell. Yung swell foods, mga kapigi, yung mga tira-tirang mga pagkain or tinatawag sa atin na pasaw or mga tira-tirang pagkain ng mga tao na pinapakain sa baboy, yun ang mga swell foods. Mga kapigi, paano nga ba nahahawa ng sakit ang mga alagang baboy natin? Maraming mga dahilan kung paano mahahawa ang ating alagang baboy. Mga kontaminadong gamit sa sasakyan, direktang kontak sa baboy, taong mga biyahero, mga kapitbahay or nag-deliver ng feeds at iba pa.
So, mga kapigi, may mga pahabol palang mga tanong kung maepekto ba to sa tao ang pagkain ng baboy na may ASF, or ang pagkain ng karne ng baboy na may ASF. Based on my research, mga kapigi, wala itong epekto sa mga tao. Hindi ito nagdala ng mga panganib sa mga tao na kumakain ng karne ng baboy. Ngayon, mga kapigi, ang pinakahuling tanong na aking sasagutin na mga habol na tanong, kung paano nga ba maiwasan ang pagkalat ng virus. Since wala pa namang gamot or bakuna sa ASF, mga kapigi, may mga paraan na kung paano maiwasan ang virus. First is, kung meron kayong makitaan ng sintomas sa inyong alaga, ihiwalay nyo agad yung alaga nyo. Second is, panatilihin malinis ang bakuran at ang kulungan ng baboy. Number 3 is, ugaliing maghugas ng kamay, linisin ang mga ginamit kung ikay galing sa pig farm or kung ikay galing sa kulungan ng baboy. And that's all for today's mga kabibs, mga kapigi. I hope may matutunan kayo sa aking topic ngayon tungkol sa ASF at kung paano ito iwasan. And thank you for watching, mga kapigi, mga kabibs. Bye-byeers! Till next vlog!